Masayang araw and welcome again to our channel. For today's tutorial, we will talk about variable frequency drive or variable frequency speed o yung tinatawag nating inverter or we commonly call it DFD. After this tutorial, we will understand what is the function of DFD, how to connect the wires, how to input parameters in order for us to run an AC motors. Kaya if you are interested for this topic, please don't skip and please subscribe to our channel para lagi kang updated sa mga bagong tutorial na ginagawa natin dito sa ating Kuya Otep TV. Ano ba yung VFD o yung variable frequency drive? Ito yung isang uri ng motor controller that drives electric motors varying frequency and voltage sa pamamagitan ng ating power supply. It has also a capacity to ramp up and ramp down during running respectively ng ating mga motor. Meron tayong different kinds or brand ng ating VFD. Andiyan nga yung ating Danfoss, Delta, Siemens, ABB, Allen Bradley, ano pa ba? Yaskawa, at iba't ibang brand ng ating VFD. Pero madalas, ang nakikita natin sa industry, yung brand ng Delta. Sa last na pinanggalingan ko, meron kaming dumating doon na bagong inverter. Danfoss naman yung doon. Ano ba yung ginagamit natin na inverter sa company natin? Actually, isa lang naman yung principles kung paano natin nag-input ng parameters o naglalagay ng wiring ng ating DFD para mapaandar natin yung ating mga electric motors. Pero ang gagawin natin ngayon, yung common na nakikita natin sa industry is yung ating Delta inverter. Yan yung pag-aaralan natin ngayon. Pero bago natin puntahan yung pag-input ng parameters, una, haalamin muna natin kung ano yung mga function ng ating terminal input ng ating DFD sa Delta para mas madali natin may gamit yung terminal wiring o makapag-input ng parameters dun sa ating DFD. Medyo pagpasensyahan nyo ng mga ka-channel kung medyo maingay yung background natin habang nagbablog tayo kasi tumatakbo yung production namin. Tumatakbo yung spinning section. Kasi ang product namin dito is more on fiber, katulad ng halimbawa sa mga airport, mga baggage counter, yan, kasi sa mga product namin. Ito kasi yung bintana ko, ang panago ko yung production dito para in case na may problema sa makina, madali silang kumaway. Nalalaman ko agad kung may sira sa loob ng production. Kaya dinig natin dito yung tunog ng mga makina pag umaandar yung ating makina sa labas. Medyo maingay pero hopefully ay naririnig nyo ko ng maayos para pag-aralan natin ng gusto. Matutunan natin yung pagkakabit ng parameters at ng wiring para din sa ating VFD na Delta. Pakita ko sa inyo yung production. Ayan, no? Tumatakbo yan yung ating spinning na yan. Buti nga, meron na kaming order ngayon kasi medyo may pinagdadaanan. Pero hopefully naman ay makakaraos din. So, balik tayo doon sa ating DFD bago ko tuloy ang magdrama dito, no? This is the example of DFD na meron tayo, Delta inverter. Ito yung pag-aaralan natin. Meron tong single phase input at 3-phase output. Iba-iba yung capacity ng ating inverter. Meron tayong inverter na malalaki, meron ding maliliit. Depende ito sa capacity syempre ng ating mga electric motors. Makikita natin, ito yung ating model ng ating Delta inverter. Meron tong input na 240 volts. Basahin ko na lang, no? 50 to 60 Hz. Tapos, ang output nito is 3-phase, 240, 2.5 ampere, 1.6 kVA or 0.5 HP. Ibig sabihin, ang idadrive ng ating VFD is 0.5 HP ng ating electric motor.
Tapos meron siyang 50 to 60 Hz. Makikita nyo yan dito. Sa bawat BFD natin, meron yung specification. Kaya hindi tayo maliligaw kung anong BFD yung gagamitin natin para dun sa ating electric motor. Siyempre, may depende tayo dun sa capacity ng electric motors na meron tayo para ibabagay naman natin yung BFD na gagamitin natin. Depende nga dun sa bawat capacity ng ating mga electric motors. Kagaya nito, 0.5 HP lang to. So, ang i-drive lang nito is 0.5 HP. Tapos, depende dito sa input at output ng ating BFD.